يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا 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 لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ay nagbabalik muli upang ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa tungkol sa mga karapatan ni Allah. Tulad nung sinabi ko sa inyo kanina, yung hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ko natapos kanina, ipagpapatuloy ko po na yung kung papaano nilikha ng Allah ang tao sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina. Nasabi ko nga kanina na ipapadala ng Allah ang angel o malaika doon sa tao na iyon upang ibigay sa kanya o kaya isulat sa kanya ang apat na bagay na ipinadala ng Allah. Una, yung isusulat ang inutusan ang anghel upang inutusan ang anghel ng apat na bagay na isusulat ang kanyang biyaya kung siya ba ay magiging mahirap o kaya siya ay magiging mayaman. At pangalawa, isusulat ang haba ng kanyang buhay. Kung ang kanyang buhay ay mababa o kaya mataas. Mamamatay ba siya nung panahon ng bata pa siya o kaya sa kalagitnaan o kaya sa panahon na magiging matanda na siya. So wala nakakaalam wala nakakaalam sa buhay ng bawat isa dahil pag dumating na ang kamatayan ng tao, itong nakatakdang ito ay talagang mangyayari. At ang sumunod ay ang kanyang mga gawain. Tulad ng sabi ko kanina na isusulat kung ang gawain ng tao ay magiging mabuti ang kanyang mga gawain o kaya mga masasama ang kanyang gagawin. Kaya may makita tayong mga tao mababait at mayroon din mga tao na mga masasama. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina na kapag mga kaibigan, mga kapatid, kapag tayo ay nagkamali, may posible na magkakamali tayo minsan, pangalawa, pangatlo. Ngunit sisikapin natin na tayo ay makapagbago. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina na kapag mayroong mga nag-a-advise sa iyo na huwag mong sagutin, nasasabihin mo na pabayaan nyo na ako. Dahil baka ito na yung nakatakda, baka ito na yung nakasulat sa akin na ako ay magiging isang masamang tao. No, sikapin mo na ikaw ay magbagong buhay dahil walang nakakaalam kung ano yung nakatakda. Then ang panghuli, pang-apat na isusulat para sa tao na yun ay ang kanyang kalungkutan o ang kanyang kasayahan. Sa kanyang buhay, kung siya ba ay magiging masayahin o kaya siya ba ay magiging malungkutin. So, nakatakda ang mga pangyayari sa kanyang buhay. Ang continuation ng hadith, sabi niya, فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ. Nang sumpaman, sabi ng propeta, sumpaman kay Allah na walang Diyos maliban sa Kanya. Tunay nga na mayroon sa inyong gagawa ng mga gawain ng mga taga-paraiso. Mayroon dyan sa inyo, among you, na gagawa ng gawain ng mga taong taga-paraiso, mga taong kandidato na makakapasok sa paraiso. Hanggang sa ang kanyang pagitan nung taong yun at saka ang paraiso, para bang gabisig na lang, parang one arm na lang, isang bisig na lang ang kanyang distansya. Ngunit naunahan siya nung nakasulat na nakatakda. At bago siya mamatay, makakagawa siya ng gawain ng mga tao na taga-impyerno. So ang mangyayari sa kanya ay makakapasok siya sa impyerno. At opposite naman nun, mayroon namang tao na gumagawa ng gawain ng mga taong taga-impyerno na
matinding gawain, matindi ang kanyang masamang ginagawa. Hanggang sa wala nang pagitan sa kanya. Halos ang pagitan niya, distansya niya, siya at saka ang impyerno ay parang gabisig na lang ang distansya. Ngunit naunahan siya ng kanyang kitab, naunahan siya ng nakasulat na nakatakda. At bago siya namatay, ay nakagawa siya ng gawain ng taga-paraiso at siya ay nakapasok sa paraiso. Ang hadis na ito ay sinalaysay ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim. So, ang sitwasyon na ito, ikinuwento ko sa inyo upang malaman natin kung gaano ang proseso, kung paano ang proseso ng paglikha ng Allah sa atin na doon tinipon, doon ginawa sa loob ng sinapupunan ng ating ina. Na ang dapat pasalamatan natin ito, naintindihan natin ngayon mula pa doon sa sinabi kanina ng Allah doon sa Quran, yung nauna kanina na sinabi ko na tungkol sa paglikha ng Allah, na siya ang nagpaluwal sa atin, siya ang nagpalabas sa atin sa tiyan ng ating ina, matapos na makumplito yung proseso ng paglikha sa atin. Ito na nga yung sinabi ko ngayon na hadith, kung paano ang proseso. Dapat tayo ay magpasalamat kay Allah sa kanyang paglikha sa atin, sa mga biyayang binigay niya sa atin. So ano ngayon ang ating gagawin? Paano tayo magpapasalamat kay Allah? Dapat tayo ay sumamba kay Allah. Dapat na sundin natin ang kanyang mga ipinag-uutos at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Uulitin ko. Kaya ang pinakamalaking karapatan ng Allah sa kanyang mga alipin ay ang pagkilala sa kanya na nag-iisa lamang. Ang gusto ng Allah sa atin ay kilalanin natin siya na nag-iisa lamang. Tauhid. Tauhid ang application natin. Kilalanin natin ang Allah na siya ang ating Rabb. Siya ang naglikha sa atin at siya ang nagsusustento sa atin. At kilalanin natin siya na Ilah, siya ang ating Panginoon. Siya ang dapat nating sambahin. Walang ibang Panginoon, walang ibang manglilikha kundi ang Allah. So siya lamang ang mayroong karapat-dapat na sambahin. Huwag natin siyang tambalan. Huwag tayong sumamba ng maliban pa sa Allah. Kung ano-ano yung sasambahin natin o kung saan tayo hihingi ng tulong. Doon tayo humingi ng diretso kay Allah. Huwag na natin padaanin pa sa mga propeta. Huwag na natin padaanin pa sa mga saint o kung saan-saan, sa mga lolo natin na mga namatay na, sa mga magulang natin na mga namatay na, tulad ng pinaggagawa noon ng iba sa atin ng mga Muslim na pumupunta sa libingan, pumupunta sa sementeryo at doon humihingi ng tulong sa mga matatanda, doon sa mga naunang mga namatay upang sila ay tulungan na humingi upang sila ay tulungan na humingi ng tulong doon kay Allah. Yun yung mga mali natin mga pinagagawa na hindi natin naintindihan. Ang gusto ng Allah ay dumiretso tayong humingi sa Kanya ng tulong. Huwag na nating padaanin sa mga propeta o sa kahit kanino. Yung paghingi natin ng tulong kay Allah, nasasabihin natin na, halimbawa sa aking lolo, sabihin ko, "Lolo, tulungan mo ako." Humingi doon kay Allah na sana magkaroon ako ng asawa, yung wala pang asawa, kaya sabi niya magkaroon ako ng anak, yung walang anak. Ang dapat natin gawin ay dumiretso tayo kay Allah. Doon tayo humingi na kung ano yung gusto nating hingin. Yun ang kanyang gusto. At hindi tayo magtatambal sa kanya ng kahit na anong bagay. Hindi dahil ang pagtatambal sa Allah ay napakalaking kasalanan na nagawa ng alipin. Ito ay kasalanang hindi talaga ng Allah patatawarin ang gumawa nito at kanyang patawarin ang ibang kasalanan kapag ginusto niya. Ibig sabihin, mayroong mga ibang gawain na nagkakamali tayo, na nakagawa tayo ng mga hindi mabuting gawain. Kapag humingi tayo ng patawad, patatawarin tayo ng Allah. Kapag ginusto niya. Ibig sabihin, depende sa ating paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Ngunit, ang pagtambal sa Kanya, ito yung mga pagkakamali, ito yung mga nagagawa ng tao
na hindi ng Allah bibigyan ng kapatawaran. Sabi ng Allah sa Quran, babasahin ko sa inyo, sinabi ng Allah sa Surah An-Nisa, chapter 4 and verse 47, nang sabi niya, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Ang sabi ng Allah sa Suratun Nisa, katotohanan si Allah ay hindi magpapatawad sa kasalanan ng pagtatambal sa Kanya. Ibig sabihin, hindi ng Allah patatawarin yung mga tao na sumasamba ng maliban pa sa Kanya. Datapwat siya ay magpapatawad kung ano ang kulang o hindi nakaabot dito sa sinumang Kanyang maibigan. Ibig sabihin, kapag ka nakagawa ka ng ibang kasalanan, patatawarin ka ng Allah. Kapag ka nagsisi ka, humingi ka ng patawad sa Kanya, bumalik ka sa Kanya, patatawarin ka niya. At sino mang magtambal sa pagsamba sa Allah, katotohanan siya ay gumawa ng kahambal-hambal na kasalanan. Hindi patatawarin ng Allah ang nagtambal sa Kanya. Kaya ingatan natin, wala tayong dapat sambahin maliban si Allah lamang. At sa paglikha ng Allah sa atin, yun lang ang hinihingi niya sa atin. Hindi siya humihingi ng sukli. Hindi siya humihingi ng kabayaran doon sa Kanyang paglikha sa atin. Ang Kanya lang hinihingi sa atin ay sambahin natin siya. Anong sabi niya? Sinabi ng Allah sa Surah Taha, chapter 20, verse 132, sabi niya, La nas'aluka rizkan, nahnu narzukuka, wal akibatu lit taqwa. Ang sabi ng Allah, hindi kami humihingi sa iyo ng kaloob. Ibig sabihin ng Allah, hindi sabihin na nung sabihin ng Allah na hindi kami, hindi sabihin na marami sila. Kundi ganito ang Allah gumagamit ng number of respect, hindi na number of plural. So, sabi niya, hindi kami humihingi sa iyo ng kaloob. Kaya hindi ako humihingi ng kaloob. Kami ay nagkakaloob sa iyo. O ako ang nagkakaloob sa inyo. Hindi ako, sabi ng Allah, humihingi sa iyo ng kabayaran. Hindi ako humihingi ng kaloob o katumbas sa aking paglikha sa inyo. Dahil sabi ng Allah, ako ang magbibigay sa inyo. Ako ang nagkakaloob sa inyo. Ako ang tutulong sa inyo. At ang magandang kahinatnan ay ukol sa mga pangingitlag na magkasala. Ang magandang kahinatnan, ang magandang paruroonan ay ibibigay doon sa mga taong umiiwas na makagawa ng kasalanan. Doon sa mga tao na mayroong mga takwa, mga tao na mga sumusunod sa ipinag-uutos ng Allah at umiiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah. Yun ang mga tao na mayroong mabuting mga kahinatnan. At sinabi pa ng Allah sa Surah Al-Dhariyat, chapter 51, verse 56, 57, 58, nang sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Bago ko tatapusin ang pag-aaral natin ito, bibigyan ko muna sa inyo ng kahulugan yung sinabi ng Allah na sabi niya sa Surah Al-Dhariyat, hindi ko nilikha ang jin at mga tao. Ibig sabihin, walang dahilan ng paglikha ko sa mga jin at mga tao maliban lang na ako ay kanilang sambahin. Hindi ako nagnanais na ako ay pakainin. Hindi ako nagnanais na ako ay bigyan ng kaloob, bigyan ng biyaya. At hindi ko ninanais na ako ay kanilang pakainin. Tunay na ang Allah, ang tagapagkaloob, ang nagtataglay ng matatag na lakas. Kaya ang Allah ay hindi naghahangad sa atin ng sukli. Ang kailangan lang ay sambahin natin siya. Ito lang ang hinihingi sa atin. Kaya dapat ay ibigay natin sa Kanya ang Kanyang karapatan na hinihingi sa atin, na sambahin natin siya at huwag natin siyang tambalan.